kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba, si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga susunod na hearings na gagawin itong Kamara? Sa akin naman po, if you were asking about me, no, as a witness, wala naman pong problema. Mhm. Ngayon, bilang abogado, I think wala namang point na pumunta pa ako doon bilang abogado dahil I think nasabi na rin ng ating kagalang-galang na chairperson na the duty of the lawyers there or the participation of the lawyers there would only be to assist yung kanilang client, which is the Vice President. Ngayon, pagdating kay Vice Presidente, hindi pa namin na pag-uusapan ng masusi yung itong bagay ng pag-a-attend niya ng mga hearings. But definitely, kung mag-a-attend man siya o hindi, this will be based on the advice of counsel. Titingnan natin kung may advantage ba na mag-attend o hindi. Dahil nga, hindi naman pwedeng kami mismo ang magtanong to test the credibility ng mga witnesses na i-represent ng mga complainants. Oo, kasi Oo. Attorney Michael, kaya ko yan natanong, kasi 'di ba po nagsampa kayo ng kaso kay Madriaga. Kasi kung sakali man mangyari ito na ipapatawag kayo ng Kamara, may mga accusations po kasi si VP Sara na si Madriaga kasama halimbawa dun sa Kidnap for Ransom group, kung maipapatawag kayo, at least may explain nyo, maipapakita nyo po yung mga ebidensya na hawak ninyo. Ano po sa tingin natin dyan? Ang problema po kasi namin doon is kung ipapatawag man si Mr. Madriaga. Ang tanong pwede ba kaming magtanong kay Mr. Madriaga? Hindi rin naman, hindi ba? That under Oo. the rules, bawal kami mag-cross-examine. So, Oo. it's a bit one-sided to be blunt about it, no? So, I don't see the point Mm. really. But again, that is just my personal opinion on Yes. this matter, no? I will have to Oo. talk to the Vice President regarding that. So you feel, Attorney Michael, that it will not be fair? Kung sakali man ito, And magdire-diretso na. I don't want to say that it will not be fair Mhm. because ang disposition ko parati even from my earlier interviews kahit noon pa ay let's always give our lawmakers the benefit of the doubt, diba? At that they will do their functions in accordance with their conscience and kung sa constituents nila, no? But again, kung ganun ang sinasabi ko lang is kung ang rules ay nagsasabi na ang panig ng Vice Presidente, meaning us being her defense counsels, cannot test the credibility of these witnesses that they will be presenting because we cannot cross-examine. Ano pa po ang magiging partisipasyon natin doon, hindi ba? Okay. Opo, so pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging hearing ng Committee on Justice, Attorney Powa. Manong Ted, I have to be candid about it. That is a possibility, pero ayaw kong magsabi ng anything definite because Okay. as the proceedings go, if things develop, kung natingin namin kailangan niya mag-appear, papayuhan namin siyang mag-appear. Opo, opo. Doon po sa pagkakataong yon na kaninyo haharap si VP Sara, pero hindi naman siya papayagan siya siguro na mag-cross-examine ng mga testigo laban sa kanya. Kayo mga abogado, bubulong lang sa inyong kliyente. Ah, kumbaga po, ano yon? Kung sa panig po ng sabi nga ni Chairman Luistro, para itong fiscal muna, di ba? Pag-establish po ng probable cause eventually. Parang hindi nga lumalabas na even playing field. Di ho ba? Basically sa yung pag-analisa. Yeah, well, sa totoo bilang abogado, syempre po, pag tayo po ay nasa preliminary investigation, hindi naman po talaga nagko-cross-examine ng mga abogado. Although, pwede nating idaan ang tanong natin sa mismong fiscal or sa prosecutor. Well, dito, hindi po gano'n, no? Dito kasi only the committee members can ask. So, yun nga po talaga, I would tend to agree. Parang ano ba ang advantage kung pupunta si ang Vice Presidente doon? Tapos hindi naman natin matest ang credibility ng mga maninira sa kanya, for example, hindi ba? So sa atin, we will have to really monitor the development, see Okay. kung may advantage. Kung may advantage naman po, wala naman po problema, we will advise the Vice President. Of course, ultimately, it will be up to her. But sa atin, sa ngayon, syempre, we are concerned with protecting the rights of the Vice President. Yun po ang trabaho namin bilang abogado. But Manong Ted, dagdag ko lang, nasabi nyo kasi na, and I agree with the Honorable Chairperson, na parang preliminary investigation ang mangyayari sa harap ng piskal. Pero tandaan natin, in the determination of probable cause, ano bang ginagawa ng mga prosecutor or mga fiskal? Hindi ba they are confined
to the four corners of the complaint and Mm. attach Mhm. pieces of evidence. So Mhm. dapat dun maging basehan. Ngayon, kung overwhelming yung evidence, edi madaling mag-determine ng probable cause. But, we're hearing all these statements about issuance of subpoena and all that. Mm. While we will not comment on that yet dahil titingnan muna natin yung subpoena, unfair naman kung magsalta na tayo doon. Pero Oo. overwhelming ang evidence, bakit may ganito pa? Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.